Ay, Magandang umaga, Boss Joel, tsaka Ma'am Weng. Good morning po. Oh, sir, good morning. meron kayong kinakasa na Bayanihan 3 para pangtugon po sa krisis enerhiya ng bansa ngayon. Ano ang laman ng Bayanihan 3? Ano detalye nito? Mhm. Una, ayoko pangunahan, no? Meron kaming draft na ginawa, but in particular, ang gusto ni Speaker Boji dito is hindi yung pangsamantala panandali ang reaksyon Mhm. pagdating dito sa krisis sa presyo ng langis. Ang hinahanap niya is a long-term solution, principally towards the direction na hindi, pag nagtataas o nagkakaroon ng volatility ang presyo ng langis, hindi dapat nakakaapekto ng presyo ng bilihin. So, in the immediate, dalawang sektor po yan. Yung una is yung transportation sector, and then pangalawa po is dito sa energy sector, or yung electricity sector natin. Kasi papaano natin magagawin sa way na hindi tayo maging oil dependent at magkaroon tayo talaga ng specific targeting na dyan pagdating sa susunod na 6 na taon. Kaya tinipon ang 13 committee. So technically what will happen is magmi-meeting muna yung 13 on a plenary basis, sabay-sabay for the next 2 weeks. And then pag nakita namin yung lahat ng rekomendasyon, whether it is pertaining to price control, whether it's pertaining to the energy sector, to electricity generation sector, kung ano man ho yan, magbe-break up na yung mga kanya-kanyang committee para i-generate yung kinakailangang legislation at bubuin po namin yan into a omnibus na malabayanihan 3 po. No, siguro magandang maiduktong na rin dito. Meron bang pagbabagong gagawin sa Evida law? Kasi Evida, Weng, ito yung nagbibigay ng ano ng 'di ba doon sa mga electric vehicle, no? Ilang mga perks? Sabi niyo Tama nga, yan. Congressman Kimbo, kinakailangan hindi tayo dependent sa langis no. So Tama po yan. baka kinakailangan pa nating mas bigyan ng ng ganansya yung sektor na ito para mas pumasok sila sa atin at hindi tayo maging dependent sa produktong petrolyo. Tama. Talagang tumpak na tumpak po yung sinabi ninyo. Ang pinakamalaking punto talaga dito is sa napapansin po namin is sa bawat administrasyon, lalo sa darating na bagong administrasyon, walang nagiging targeting system. Parang kumbaga ang sinasabi lang is although meron ng administrasyon, hindi yan nailalahad talaga sa Kongreso. So, simple lang sa electric vehicle or at least sa transportation sector natin, public transportation for that matter, ang electric vehicles wala pang 3%, 2%. So kaya kapag nagtataas ang langis, talagang tinatamaan tayo sa sikmura, yung diretso sa puso Opo. yung hindi tayo makaribanse. So kailangan magkaroon ng target. Ano ba yung target pagdating sa susunod na 6 na taon? Gusto namin marinig 'yon. So gusto ba natin 40% ng public utility vehicles dapat electric na pagdating ng 2034, halimbawa? And then magwo-work back tayo dyan. Hindi po pwede yung parang, may interesadong magtayo ng isang electric vehicle Plant. plant. O sige, tulungan natin yan. Hindi. Kailangan malaman natin what is required to be able to do 40% ng ating public utility system ay dapat electric na. Kailangan natin ng ganito, kailangan ng ganyan. So, ibig sabihin, hindi pa naka-naka. Kailangan mo talaga ng massive incentive system para sa electric vehicle production. Congressman Miro, kung gusto natin ng magiging parang kahit pa paano stable ang enerhiya natin sa kabila naman nangyayari sa paligid natin, kailangan natin ng strategic oil reserve. Kasama ba yon sa punto ng inyong Bayanihan 3? I think napaka-importante po nun. Kasama rin ho yan dahil nakikita natin na ang strategic petroleum reserve policy ay ina-address niya hindi talaga yung presyo but really more of the supply. Kasi walang mas matindi kung magkaroon tayo ng supply issue instead of a price issue. Yun talagang dadapa na ang buong ekonomiya doon dahil pipila na ang magkakaroon tayo ng rotating brownout, pipila ang mga tao nakarasyon ng gasolina. Yan ang ayaw na ayaw natin mangyari. At matagal na itong concept na ito, hindi naman ito bago in fact, ang dami na nakapending na mga bills diyan ngayon sa Kongreso on this. Pero hindi siya nakikilusan. So, again, ito yung gusto ni Speaker Boji, sabi niya is kunin na natin lahat ng mga importanteng hakbang na kinakailangan para kilusan na ng Kongreso imbis na nagiging reactive tayo. So, that is one, no? But tingin ko talaga yung electric vehicle industry is something that really needs massive support. At nakikita niyo naman po yung mga electric vehicle ng mga taxis na nandito. Ayoko nung pangalanan. Pero lahat po galing Vietnam. Opo, Totoo. So, galing Vietnam po. Opo. So, ibig sabihin, meron silang industriya
na malawak na wala tayo. At tingin ko naman, kung ano meron sila, meron din tayo. Meron pa silang mga buyback program, Kuya Joel. Ibig sabihin, pag binili mo itong made in Vietnam na vehicle, after 6 months or after 1 year, willing silang bilhin at 90% of the purchase price kung hindi ka happy. Ganun sila ka-confident dun sa produkto nila. Okay. Of course, developing, ginawa na natin to nung nagkaroon tayo ng CARS program, nung nag-develop tayo ng incentive mechanism para magtayo dito yung mga malalaking kumpanya such that ang mapoproduce nila ay hindi lang pang Pilipinas pero pang export. Huli ko na lang dyan sa vehicles. Ang hindi kasi hindi nare-realize ng tao is bakit tayo attractive? Attractive ang Pilipinas sa mga vehicle company manufacturers dapat because like Indonesia, ang laki ng domestic demand natin in the first place. Mahirap kasi magtayo ng isang planta Na wala kung namang dependent ka demand, lang sa no? export. Wala Kasi namang pag demand sa local. Pag walang local, Kuya Joel, hindi ka kampante magbaba ng bilyong dolyar diyan kung hindi ka siguradong at least domestically may bibili. Kung puro ka export lang, ayaw nila yan kasi oras na nagka-crisis na Asian financial crisis, Sa pulgagan dadapa sila. ka eh. Okay. So Sige. tayo, ang dami nating Pilipino, parang Indonesians, ang dami nilang Indonesians na kayang bumili. Oo. Kaya nakaka-develop sila. So, atat sila actually magtayo dito sa atin. Kung ano Okay. lang, pwede ba tayo magkaroon ng part 2 nito? Kaya lang medyo kapos kami ng oras ngayon. Oo. Kasi mahaba-haba po yung ating discussion Yung po detalye dito. ng Bayanihan 3. But in the meantime, salamat sa oras mo. Sir, thank you. Maraming salamat sa pagkakataon po. Thank you. Marami pa namang okasyon po in the Opo, future. opo, Thank you opo. very much po. Thank Thank you. you. Si Congressman Miro Kimbo, mga kapuso.